Ininspeksyon ni Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez at ni Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago ang Batangas Port bilang paghahanda sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero ngayong undas. Si Bernard Ferrer sa Sentro ng Balita, live. Angelique, pinatitiyak ni DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez sa mga shipping line ang mahigpit na pagpapatupad ng online ticketing system upang maiwasan ang mahabang pila ng mga pasaherong uuwi sa kani-kanilang lalawigan para sa undas. Biyaheng Abra Occidental Mindoro si Jocelyn kasama ang kanyang anak at ang kanyang ina na isang senior citizen. Maaga silang nagtungo sa Batangas Port upang maiwasan ang inaasang pagdagsa ng mga pasahero ngayong linggo para sa undas. Kasi may senior po akong kasama, sir. Tsaka PWD itong anak. Maluag po ngayon kaysa noon yung biyahe. Tsaka marami na rin biyahe ng barko. Dahil maaga pa, mabilis naman na nakabili ng tiket si Lucy pauwi sa kanilang bayan sa Gloria Oriental, Mindoro. Iniiwasan nila ang karanasang noong nakaraang taon kung saan sumabay sila sa dagsa ng mga biyahero. Para po makarating agad kami sa amin pupunta nang hindi ganong mainit. Based po ba sa experience ninyo dati, nahirapan po ba kayo makabili ng ticket dito? Opo, dati. Mahirap po talaga. Kaugnay nito, personal inspeksyon ni Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez kasama si Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago ang mga pasilidad ng Batangas Port. Sinuri nila ang isang passenger vessel upang matiyak ang kahandaan nito sa paglalayag ngayong undas. Pinatitiyak ni Acting Secretary Lopez sa mga shipping line ang mahigpit na pagpapatupad ng online ticketing system upang maiwasan ang mahabang pila at overloading. Sa pamamagitan nito, mas maayos na ma-accommodate o ma-account ang mga pasahero at masisiguro ang kanilang kaligtasan sa biyahe. Sinabi ko sa ating Marina na mag-i-impose talaga ako strictly ng online ticketing. Mas mahirap minsan ang pagmomonitor, no, kapag hindi online, yung kung sumusobra ang ating pasahero. Yung sinasabi natin overloading. Sinabi rin ng DOTR na handang magbigay ang Marina ng special permit sa mga shipping line kung kinakailangan. Ayon sa PPA, mula October 27 hanggang November 5, tinatayang 2.2 milyong pasahero ang dadagsa sa mga pantalan sa buong bansa. Sa Batangas Port pa lamang, aabot sa 110,792 na pasahero ang inaasang bubuhos ngayong linggo. Makikita natin yung dagsa ng mga kababayan natin dito, magsisimula yan sa Atrenta, no? Dahil ang Atrenta yung ay walang pasok, so inaasahan natin hahabol lahat yung mga kababayan natin. Wala namang pagtaas sa pamasahe at terminal fee. Tiniyak din ng mga otoridad na wala ng mga fixers sa loob ng Batangas Port. Patuloy ang mahigpit na seguridad kung saan nakadeploy ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard kasama ang kanilang K9 units at ang maritime group ng Philippine National Police sa loob at labas ng terminal. Samantalang inspeksyon din ni Acting Secretary Lopez ang Batangas Grand Terminal upang masiguro ang maayos na waiting area para sa mga pasahero. Angelique, pinapayuhan ang mga pasahero na dumating ng mas maaga sa terminal upang matiyak ang maayos nilang pagbiyahe. Mainam din kung susundin ang pinatutupad na security protocol upang hindi maabala. Angelique? Yes, Bernard, may mga restriction ba sa mga bagay na pwede nilang ikarga o dalhin yung mga pasahero sa kanilang pagbabiyahe? Angelique, mahigpit na pinapaalalahanan ang ating mga kababayan na iwasan ang pagdadala ng matatalim o matutulis na bagay at mga flammable materials upang hindi abala sa kanilang pagbiyahe, lalo na sa security checking sa entrance ng terminal. Angelique? Alright, maraming salamat, Bernard Ferrer.